is up guys? This is Coach Dre. And time check is 12:55 AM. Nasa labas tayo ngayon. And mag-iinom tayo konti para may motor sa likod. Para mag-chill. Kasama sina JB Ding, JB. Wala lang, trip lang. Yan. Ngayon na ulit nagka-oras. So habang pupunta ako doon, mag-uubos ako ulit ng laway para na ibabahagi ko sa ibang tao yung laman ng utak ko. And ang gusto kong pag-usapan tonight, wala nang patumpik-tumpik pa sa mga may short attention span dyan. Ito na. Yun, aking gustong sabihin tonight is about business again. Yan ang talagang gusto kong laging pinag-uusapan outside volleyball realm. Volleyball world or gym world. Yan. So meron ako nabasa. Ang sabi doon, a business is an extension of the founder. Sa Tagalog, ang isang negosyo ay isang extension ng may-ari na ito or mga nagmamayari. And I can relate to this statement based from the things I am studying and mainly because of what I am experiencing right now. So, to give you an example about this statement, a business is an extension of the founder is ako mismo ang living example na itong statement na ito. So, dati kasi sa mga hindi nakakaalam or sa inyong mga nakasubaybay, ulitin ko na lang din, I started these businesses way back 2021 or 2020. Nagbebenta ako ng ukay, mga t-shirt, ganyan. Masaya siya. Yun ang gusto ko, yung masaya ako. Masaya akong ginagawa isang bagay kasi inaaral ko talaga. Ayoko magtayo ng isang negosyo na para lang kumita, ganun. Ayoko talaga nung ganun. Ayoko nung para lang kumita ako kasi hindi ako invested masyado doon eh. Ganun. Gusto ko pag nalugi ako all in. Ganun. And kung kikita man, alam kong talagang pinaghirapan ko yun. So yun, nagsimula akong negosyo 2020 ata or 2021. And for the past 5 years or 6 years na ginagawa ko yung side hustle then negosyo hanggang sa umabot na tayo sa point na meron na tayong physical store ni Sat Gym. I can relate to that statement kasi sa negosyo, sa isang brand, sa isang business brand, lahat ng bagay or detail, mapamalaki man o mapa small detail lang, makikita mo yung yung identity nung mga nagpapatakbo na ito or nung may-ari mismo. Yung sa akin, in my case, dati talagang purely profit lang. Kailangan sa Sat Volleyball, kailangan malaki yung profit margin, ganyan. Kasi yun ang main concern naman eh. Paano ko i-elevate yung experience ng tao doon sa services namin. Then next question, paano ko i-elevate yung brand identity, yung quality, ganyan, para singil ka ng value
Kasi yun po yung kagandahan sa service industry, hindi sa product. Pwede mong laruin yung presyo. Kasi ikaw naman nagdidikta nun eh, kung magkano yung binibigay mo. Pero dapat, syempre, over-deliver ka. Kailangan mo mag-deliver. So, nung time na yun, na mga 3-4 years, ganun, nag-experiment na ako kung paano ako, kikita ng maganda. And sometimes may mga client, may mga customer na hindi satisfied. Though nagbayad sila dahil okay naman ako kausap. Yun, isa yun siguro sa forte ko. Madali akong kausap. Hindi sila satisfied dun sa value na nakuha nila in exchange for their money. So ngayon, parang dun sa past 2 years, nag-grow ako as a person na mararamdaman ng mga tao sa mga negosyo na meron ako. Ramdam ng tao yun. Kasi ang nangyayari, binababa namin yung presyo based sa number 1, yung kung ano yung kaya nilang bayaran, and number 2, kung ano yung gusto nilang bilhin, yung kung ano yung gusto talaga nilang makuha. As much as possible, mabigay ko yun, yung dalawa na yun. And recently, mas gumagaling ako sa ganun, sa offers, sa packaging na offers. And yun, hindi ko pa perfect pero getting there. And yun, I hope nasasatisfy na rin sila. Pero by the way I look at it, okay naman yung napoprovide namin sa mga tao. And you have to be intentional as a founder. Yun, nandito na tayo sa part na na juicy part. So kung ikaw brand owner ka, you have to be intentional. Magmula sa presyo, hindi lang logo ha, kasi ang brand, hindi lang naman yan panay logo eh. Logo, design, ganyan. Baka nyo iniisip ng mga baguhan. Wala yung kinalaman doon. Ang brand po ay yung pinaka buong identity ng isang bagay. Hindi lang siya more on ano ba yung ni itsura ng brand. Kasi kung ganun pala, di sana yung mga hindi aesthetic yung itsura na brand, hindi na rin mabenta. Ganyan. Yun, nagpark lang tayo. Yun. Hindi siya more on design lang, aesthetics, ganyan. Ang isang brand ay isang identity. Isang living, breathing entity siya. Na kailangan mo siyang suportahan, kailangan ikaw yung vision bilang founder. And yun, kailangan intentional ka dun sa bawat release mo, bawat offer na binibigay mo, bawat activity or event na pinoproduce mo. Kailangan merong meaning behind doon. Lalo dun sa syempre, sa ginagawa ko. Kasi kung hindi ko gagawin yun, kung hindi ako parang i-innovate or hindi ko susundan yung ano ba yung nararamdaman ng community na nakapaloob dun sa brand, in short, makawalan ka ng customer. Ganun. And ang pinakamalala dun, pag namatay ang community, patayin ko na itong pangit. Pag namatay ang community, kasi community ang bumubuhay sa isang brand eh.
Hindi yung parang ano lang, sales lang, ganyan. Ang ano naman, ang sales naman is directly correlated dun sa mga tao na tumatangkilik ng brand. So kung maraming tumatangkilik ng brand, kung maraming engaged doon, then most probably may increase sa sales. So yun, a business is an extension of the founder. And kung nag-grow ka bilang founder, yung talagang ikaw yung parang pinipilit mo magbago, mararamdaman din yun nung customer. Mararamdaman nila. Kasi yung mga bawat decision mo aligned, very aligned dun sa story na binebenta mo sa kanila. Mararamdaman nila yun. A business is an extension of the founder. Kagaya na lang ni Elon Musk. So yun, sobrang daling i-explain. Si Elon Musk kasi parang ano siya, yung pag-weirdo niya more on tech, ganun. The future. Invested siya sa future. So lahat ng negosyo na tinatayo niya or non-profit org is related sa futuristic planet. So Tesla, ganyan, Falcon, ano ba yun, yung tunnel, di ko tanda, Boring Company, ganyan. Yun lahat ng trip niya, lahat ng natakbo sa isip niya, since ano siya, invested sa future. Ako kasi sa sports, so mararamdaman mo yun. Parang gusto ko lahat ng atake sa sports kaya kong gawin. Yung ano na lang, yung sa jersey na lang, sa printing yung medyo hindi ko pa gamay. Pero yun, siguro balang araw makukuha ko din yung tamang tirada doon. So yun, sa akin naman sa sports. So sa kanya naman parang yung future ng humanity. Kaya parang ang daming investor na willing mag-invest sa kanya. Kasi nagme-make sense yung gusto niyang gawin. Madali bilhin kasi nag-i-invest ka sa future ng tao. Ganun. So yun, kung ano yung trip mo, gawin mo lang. Tangina, isa lang naman yung buhay. Gawa ka lang ng negosyo, but you have to be intentional. Then syempre commitment dun sa craft na ginagawa mo bilang founder. So yun lang, I hope may natutunan ka. Bilang founder, you have to be intentional. You commit to your dream, to your vision, and to your people. So yun, ingat, and magiinom na ako. Joke lang.